Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, gusto nating bumati sa ating mga tagapakinig sa Radio FM. Magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig at yung mga the entire Bangsamoro people. Yung tungkol sa pagbisita ni Secretary Jesus Doresa ng OPAP, ito yung continuation ng back-channeling engagement natin sa administration ni President Rodrigo Duterte. Before that, meron na kaming mga meeting with the President. Meron kaming meeting with the President himself at saka meron din mga meeting with some of his cabinet. So, this is now the continuation. Itong pagpunta rito noong 2021, na pumunta rito si Secretary Doresa. Basically, ang ipinresenta nila sa MILF Central Committee ay yung kanilang proposal na roadmap as far as the implementation of the comprehensive agreement on the Bangsamoro. Kasi gaya ng nasabi nga niya na we are no longer, hindi na tayo nagni-negotiate ngayon because meron ng agreement. So, ngayon nasa stage na tayo ng implementation. So, yun ang ipinresenta nila, yung kanilang roadmap para sa implementation ng CAB. So, ang unang-unang prinsipyo dito ay gusto nilang isulong itong pag-implement sa CAB na sabay na rin sa pagsulong sa federalism. Kasi naniniwala sila na yung implementation ng CAB na pagpatayo ng Bangsamoro government, magiging ganap ang power ng Bangsamoro government kung mayroong federalism. So, yun ang kanilang pananaw. So, ang concept nila is ipapasa na yung law na mag-implement sa CAB at yung magiging question na posibleng mayroong mga provision na sasabihin nilang unconstitutional. So, ang kanilang pananaw ay kung magkaganon na mayroong unconstitutional, ay ipapark muna ito at hintayin yung pagkaroon ng Constitutional Convention para sa federalism dahil doon ipapasok ang amendment sa Constitution para ma-implement din yung unconstitutional na aspect ng agreement. So, generally, ang time frame nila is mauuna ma-establish yung Bangsamoro government. And then, after that, pagka meron ng federalism, meron ng Constitutional Convention sa federalism, kung ano yung kulang na hindi na-implement sa agreement, ay doon nila ipapasa. And then, pagkatapos, pag may federal government na, ma-strengthen nito ang Bangsamoro government. So, generally, ganun ang kanilang pananaw. Pero ito ay on the process pa rin dahil ang napagkasunduan namin, i-reduce nila into writing itong roadmap and then ibabalik sa amin for our comment and then we will finalize it. And then there is also a parang agreement and principle na magkakaroon ng big meeting sa Kuala Lumpur para i-start ang formal engagement ng Administrasyong Duterte at saka ng Moro Islamic Liberation Front. And then, tungkol sa law na ipapasa,
gusto nila na maging, although mainly ang purpose ay ma-implement yung CAB, pero gusto rin nila na maging inclusive na pati yung yung ibang agreement tulad ng agreement sa MNLF ay masali na rin maging inclusive. Pati yung mga interest ng ibang mga grupo na hindi na masyadong na-represent. So gusto nila yung BTC na i-reconstitute ngayon ay magiging more inclusive na although MILF pa rin ang majority, pero yung representation ng mga iba-ibang grupo tulad ng MNLF, yung mga sektor ng IP, pati yung ARMM ay nabanggit din nila na gusto nilang ma-represent, pati yung mga non-Bangsamoro sa area. So generally yun ang concept nila is more inclusive yung So sa atin naman, well, in principle as long as hindi kasi ang position natin is yung BBL na ipinasa sa Kongreso na hindi na ipasa, open sa atin yun na pwedeng i-improve. Pwede natin i-improve. Okay. Gusto kong i-follow up ulit, sir, yung pagbisita mismo ni President Rodrigo Duterte sa Buluan dahil nabanggit na doon yung pong inyong sinabi. I think it's also based on the proposals din nakasaad sa roadmap for peace ng government side na tama po yun. They will be passing the BBL as long as yung mga unconstitutional ay ipapark muna. Pero ang tanong nung karamihan sa aming mga radio program, ano po ba yung assurance kapag ipapark yung mga unconstitutional, for example, yung the creation of the Bangsamoro Police, dahil mukhang mabigat din ito ng sapin, at yun yung isa sa mga lumilitaw na unconstitutional. So, ano po ba yung assurance, sir, na kapag yun pong proposal from the government side, ay yun po yung kumbaga ma-implement. Ano po ang reaction ngayon ng pamunuan ng MILF about this, sir? Actually, medyo na-take up din natin ito sa kay Secretary Duresa na na-raise natin na concern din yun na baka yung maipapark na provision ay hindi na maipasa. So, merong kaming napag-usapan na another option ng roadmap na yon, ng proseso na yon. Kasi kung matatandaan ninyo, mayroong nakapile na kaso against the CAB sa Supreme Court. So, yun ang isa sa posible mga option na yung nakafile na case, ipoprocess ng Supreme Court kaagad-agad para ma-determine kung talagang mayroon bang unconstitutional sa CAB. Kasi ang naman dito sa agreement is kung mayroong unconstitutional ay ganon din ang proseso na napagkasunduan na ipapark muna, hindi mo na implement, and then after that ay mag-recommend ng amendment ang BTC doon sa Kongreso para ma-implement pa rin. Pero ngayon ang alternative nga kung ma-declare na ng Supreme Court na wala nang unconstitutional sa CAB, ay wala na tayong dire-diretso na yung pag-implementa sa CAB. So yun ang isang option na nakikita natin dahil maring naging problematic nga yung issue na yun, but if kasi itong very confident tayo na itong CAB ay constitutional because it passed so many, maraming basis na review ng Office of the President, legal team ng Office of the President, pati BTC, review na rin ito. So, maraming basis na review. So, we are very confident na hindi madideclare na
unconstitutional yung CAB. Okay. So, Opo, regarding on the BTC, sir, yung reconstitutions ng BTC. So, nabanggit po doon sa ibang mga media outfit na tulad po nung inyong nasabi na mukhang isasama yung final peace agreement between the GPH and the MNLF in 1996 saka yung IPRA. Paano po yung maging sistema nito? Dahil mukhang magandang development dito, sir, sa pag-usad ng peace process sa pagitan ng MNLF at ng gobyerno. okay, gaya na nasabi ko nga na open tayo sa improvement ng BBL at saka yung convergence ng MNLF, yung MNLF agreement saka MILF agreement, kuha na natin ito, na-start na natin ito sa OIC. Kaya nga nagkaroon ng Bangsamoro Coordinating Forum dahil gusto nilang i-harmonize yung peace process sa MILF at saka yung peace process sa MNLF. So, lately nagkaroon na ng conclusion ang GRP tripartite review ng implementation ng 1996 peace agreement. So nagkaroon sila ng final na output. Mayroon silang nakita na 3 issue na hindi na-implement. Basically, yung 3 issue na yun is yung issue ng strategic mineral, at saka yung issue ng participation sa transition, at saka yung issue ng development. So, meron ng mga initial discussion dito with the MILF at saka MNLF. So, nakikita namin na hindi na komplikado ito na madali lang i-converge yung agreement. Because ultimately, nakikita naman natin na kahit halimbawa yung sa strategic mineral, ang provision ng CAB dito is doon sa sharing. So sa sharing ay 50-50, more or less. Sa agreement ng MNLF ay yung co-management ng strategic mineral. So kung titingnan natin, madali lang ito i-reconcile yung dalawang provision na yan. So we see na Juan. Then tungkol sa issue ng IPRA, siguro sa MILF, nakikita namin na importante yung mga kapatid natin ng mga indigenous people will also enjoy the same privilege and rights with the Bangsamoro. Gusto nga nilang ipasok yung IPRA na maging kwan. So, yan ay pag-uusapan kasi basically ang importante dito ay hindi magiging dalawa yung law na mag-implement sa mga kapatid natin na mga indigenous people. Hindi maaaring mayroong isang law na mayroon din isang law sa Bangsamoro. Kailangan may converge na isa lang ang law na mag-implement tungkol sa indigenous people. So ito, pag-uusapan natin ito. At kaya nga mayroon silang representation. And then we'll also have dialogue with the yung mga IPs na nasasakop ng ating Bangsamoro territory. Doon po sa representations coming from other sectors for the BTC. So, yung pong grupo ng mga sultans, pwede po ba silang kasama po ba sila doon? Saka yung sa RMM na magiging composition halimbawa from the BTC government side? Actually, hindi pa masyadong clear sa roadmap ng gobyerno kung sino-sino yung marirepresent. Kaya lang, it's just a speculation pa muna. But basically, ang mechanism na ipinresenta nila is yung number ng BTC, pagkasunduan ito. Sa ngayon, 15 ang number ng BTC. So, mayroon din mga idea na posibleng expand ito para mas marami. Kasi ang mangyayari, kung 15 ang membership ng BTC, so 8 ang sa MILF and 7 sa gobyerno.
So itong 7, paghahatiin ng lahat ng sektor na gustong iperepresenta ng gobyerno, gaya ng MNLF, yung IP, at saka yung ARMM, yung mga, nabanggitin nila yung mga traditional leaders. So, maaari rin na i-expand. Halimbawa na gawing 21 yung number. So pagka naging 21, 11 sa MILF, and then 10 yung paghahatian ng mga ibang sektor. So ito ay pag-uusapan pa doon sa meeting sa Kuala Lumpur kung paano yung reconstitution ng BTC. Kasama po sa mandate nitong Bangsamoro Transition Commission, sir, is yung development aspect, yung sa socio-economic development program. Ito bang mangyayari about dito dahil meron pong ongoing na mga projects implemented by for example, the Japan International Cooperation Agency, with the BTC, BDA, on its program na yung pong Comprehensive Capacity Development Project for the Bangsamoro. So, ano po yung mangyayari doon sa socio-economic aspect, which is kasama pong mandato ng BTC? Actually, itong socio-economic development, kwan naman ito inclusive ito sa lahat. Hindi naman ito para lang sa MILF. Although, mayroong mga programa na napagkasunduan sa roadmap sa GRP MILF peace process, mayroong normalization process. Itong normalization process, mayroong kasamang socio-economic program component. So, ito iha-handle ng normalization committee na basically ang nag-implement is PDA at saka yung BTC. Ang tingin namin dito, hindi rin masyadong komplikado dahil ang MNLF ay meron ding agency na pinatayo sila, registered with the SEC, na pinatayo sila development arm nila. So, pwedeng naman parallel ang mag-operate na hindi natin kwan. So, there is no discrimination as far as the development is concerned. I-implement natin yung normalization process. At the same time, meron din mga parallel among the communities, the other communities. So, yun ang nakikita namin na parallel na ang operation as far as socio-economic development. Okay. Nabanggit po niyo, sir, yung normalization aspect, no, ng among of the agreements. Paano po ma-implement yung second phase decommissioning ng MILF combatants at saka yung war materials po nila? Dahil ayon po sa agreement, dapat may pasa mo na yung Bangsamoro Law o kung ano mang tawag ngayon. So, paano po mangyayari yung normalization aspect? Well, maraming aspeto kasi yung normalization. Isa na dito yung decommissioning ng Bangsamoro weapons and combatant. Mayroon ding amnesty. Mayroon ding disarmament ng private armies. Mayroon ding pa-establish ng police. So, lahat ng ito ay mayroong mga aspeto diyan na nakatie up sa ratification of the BBL. So, yung ratification ng BBL, hanggat hindi nangyayari yun, lahat yung nakatie up sa ratification, specifically yung decommissioning, hindi mo na mangyayari hanggang hindi pa na-ratify ang BBL o ang implementing law. So, yung mga iba ay pwedeng ipagpatuloy. Wala namang problema doon. As long as it is not tied up doon sa ratification of the BBL, then we are willing to implement ito. Alhamdulillah. Baka sakaling meron pang tanong, ito na po yung mga kasama, sir. Okay. Meron kasing mga questions from abroad na pinadala through social media. Baka sakaling
Maito na natin kay Sir yun dahil ibig na importante yan na malaman mismo direct from the chairman yung response. Okay. Alaikum salam wa rahmatullah. Isa sa question po na pinadala sa akin, actually, nag-post sila sa social media. Tinatanong po nila kung sakaling ang DBL po ba ay hindi maaprubahan. Ano po ba ang susunod na posisyon o ano magiging posisyon ng mga ilan? Well, actually, ang importante sa atin ngayon is ma-preserve natin yung CAB, yung agreement. Kasi admittedly, itong BBL is only a translation of the comprehensive agreement on the Bangsamoro. So, ang importante sa atin, ma-preserve itong CAB na hindi ito hindi ma-destroy, and we will continue to struggle na itong CAB ay ma-implement. Kaya nga, itong bagong roadmap ngayon na sinasabi nilang hindi na BBL, kundi enabling law, sa atin, ang mas importante yung pag-implement sa provision ng CAB. Kahit anong itawag doon sa law, as long as it is implementing the comprehensive agreement on the Bangsamoro, wala namang problema sa atin. So yun ang ating kon. But although nung pag-usapan namin ni Secretary Dureza, sinabi rin, tinanong din namin sa kanya kung ano yung pag-draft ng enabling law, what will be the initial working paper. So ang sagot niya, sabi niya yung BBL na rin dahil yun ang comprehensive na working guideline. So ang tingin namin ay ganun din ang kwan na although magkaroon ng ibang pangalan possibly, but yung pa rin yung BBL na i-enhance na lang natin yung BBL. Kasi yun ang nagre-reflect sa comprehensive agreement on the Bangsamoro. Salamat, sir. Pangalawang tanong, sir, sapagkat nung bago po sa previous administration ay nagkaroon ng peace mechanisms, BTC, JNC, task force, decommissioning. Sa ngayon napapasok po na administration, ano po yung mangyayari sa mga peace mechanisms na yun? Magpapatuloy ba sila or magkakaroon ng panibagong mechanisms or ano po ang mangyayari? Initially, ang concept na nasabi ni Secretary Doresa ay wala silang opposition na i-maintain natin yung lahat ng structure, ng infrastructure of the peace process. Kaya lang, meron silang recommendation na sabi nila, iti-tune up na lang natin yung iba na it will be more focused doon sa implementation. Kasi sabi niya, kaya na nasabi namin na wala na tayong negotiation ngayon. So, yung mga infrastructure na parang tied up doon sa negotiation, sabi niya, gawin na lang natin, i-tune up na lang natin na doon ang focus nila sa implementation process. So, anyway, sabi namin is pag-uusapan yan sa meeting, pagkasunduan kung paano natin kan. But basically, ang principle is we will i-preserve natin, i-continue natin at i-strengthen natin yung mga infrastructure tulad ng facilitator, yung ICG, yung IMT, yung mga TPMT, yung TGRC, na pag-usapan din natin yon na kailangan may continue ito. So, lahat ng infrastructure ay basically ay i-preserve natin ito. Sir, ano po yung magiging ano po yung nangyari sa peace panels, sir? Dahil ang monitor namin po dito ay mukhang the government is proposing na alisin na lang yung peace panel dahil we are in the implementation phase na. Ano po ba yung pananaw dito, sir? Well, initially, nagkaroon nilang usapin tungkol doon na gusto nilang gawin na lang na instead of negotiating peace panel, ay gawin na lang implementation panel. So,
pag-uusapan din ito sa meeting kung ano yung magiging final na kuan, but meron din meron din kaming na-float na possible din na mangyari na anyway yung pangalan na peace panel is already comprehensive. It's not only negotiation but also yung implementation ng kuan. So titingnan natin kung anong pagkakasunduan, but basically yung panel na yon, whatever name it will be called, will still be the formal structure na mag-implement sa mag-continue sa peace process with the government, with the new government. Sa ibang usapin naman po sir about sa campaign ng MI drug. Opo, kumusta po yung kampanya ng MILF dahil mukhang talagang napapanahon ngayon dahil ito rin po yung kampanya ni President Duterte. Pero before that, I think nauna muna yung MILF sa kanyang campaign and then using of prohibited drugs. So kumusta po yung kampanya ng MILF dahil may mga drug dependents na gustong mag-surrender sa MILF at doon din sa government. So paano po yung kumbaga convergence din ng MILF sa ng Okay. Actually, natutuwa tayo, alhamdulillah, na itong programa sa anti-drug ay isa sa major program ng bagong administration. Dahil although dati nang meron yung MILF, nag-decide na mag-launch ng anti-drug campaign at saka kuan, dahil nakikita natin yung seriousness ng problema. First of all, it is an obligation sa Islam. Ito at saka yung nakikita rin natin na very serious na ito na kailangan ng aksyonan. So, noong wala pa itong bagong administration, nag-implement na tayo, kaya lang medyo mabagal dahil nga sa to be honestly, kuan tayo na hindi pa tayo authority. Kaya nga nahihirapan tayo mag-implement. Ngayon, after the assumption of the new administration, so isa yun sa napag-usapan namin mismo ni President Duterte nung mag-meet kami na pakikipagtulungan. He asked the MILF na makipagtulungan dito sa drug campaign. So sabi namin, mayroon na kaming programa dyan. So, ang importante lang magkaroon ng coordination. So, yung last 17 nitong buwan, nagkaroon ng meeting ang team ng government at saka team ng MILF doon sa Davao na pinangunahan ni Secretary of Local Government, si Ismail Sueno. So, nandun yung PDEA head, yung mga iba't ibang head ng enforcement agency ng gobyerno. And then sa ating panig na rin ay no less than the Chief of Staff ng BIAF ay nandun na siya ang main sa anti-drug. So nagkaroon sila ng meeting, mechanism of coordination and cooperation. So meron na pirmahan na instrument of cooperation and coordination ang dalawang panig. So magkakaroon ng pagtutulungan basically sa operation against itong at saka yung rehabilitation and other aspect sa anti-drug campaign. Okay. So, meron na pong klarong roadmap na rin po. Meron na rin. Kasi meron ng dalawang team na nagko-cooperate. Opo, baka sakaling meron po kaming hindi naabot na mga katanungan, sir. Gusto niyo pong linawin din
at panawagan sa ating mga tagapakinig sa Voice FM. Sa inyo po yung pagkakataon, sir, na magpaabot ng inyong official din na panawagan sa lahat na ng tagapakinig dito sa ating programa. Maring Tagalog at Maguindanao po. Okay. Maraming salamat sa pagbigay niyo ng pagkakataon na ma-addressan natin yung mga tagapakinig. Unang-una, gusto nating ipaabot ang ating pagnawagan sa lahat na itong mga activities natin ngayon, lalong-lalo na itong paghahanap ng solusyon sa problema natin dito sa Bangsamoro Homeland at sa ay kailangan natin pagtulong-tulungan ito. Kasi ito ay hindi lamang para sa Bangsamoro people, hindi lamang sa MILF, hindi lamang sa sino mang grupo. Dahil kung ano man ang ma-achieve natin ito, ay hindi lamang makakabuti sa isang grupo, kundi lahat tayo ay mabibinipisyuhan nito na walang pagkakaiba na MILF o hindi MILF, Muslim o non-Muslim, lahat tayo ay magkakaroon ng so dapat siguro na we have sacrificed so much already for many years, more than 40 years. So dapat na tayo magtulungan para ma-achieve natin yung ating objective na magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng magandang pamumuhay dito sa atin at sa lahat ng mga dito sa Mindanao at maging sa Pilipinas. So yun lang siguro na importante na hindi natin tingnan ito na para lang sa MILF o para lang sa isang grupo. Kailangan tingnan natin na para sa atin lahat. So mga pagali namin makikinig, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangintan sallallahu ta'ala na sulang unong mga mapiaan tangan tanong para sa kanu dalpa sumaraka tao yamas las agama tanong agama Islam na pambarakatan Allah Ta'ala sa masampay tanong ya importante sa kita no sa saguna na kapag isa-isa kada tabangay sa tido sa masampay tanong hindi sa benar-benar makagkapya di ka na makagkapya po sa antay na grupo o ka na makagkapya ka no intirwa sa kita no sundal pata no yamas la sa agama to na agama Islam. So unto ba paganayan nun data mga tanong na nanggo manginingin itano sa Allah Ta'ala sa tabang manginingin itano sa tuturo no panintano sa Allah Ta'ala pasampainin sa kita no hindi sa benar-benar makagkapya sa kita no. So siya po, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.